Hello everyone! Kumusta kayo? Na-miss ko kayong lahat guys. Of course, it's been a while na hindi tayo nakapagawa ng content, no? Of course, na busy ang inyong Ate Gab. Of course, welcome to Gabriel Alyones Vlog. Ay, ang ating tatalakay ngayon mga kapatid is all about Comprehensive Barangay Youth Development Plan. May idea na ba kayo kung ano ang Comprehensive Barangay Youth Development Plan? Kung wala pa, stay tuned dyan guys, dahil sa dulo ng ating video is meron tayong mga sample forms na ipapakita sa inyo. Tuturuan ko kayo kung, hindi naman masyadong tuturuan, but tuturuan ko kayo kung ano ang gagawin, mga basic na dapat gawin sa ating Comprehensive Barangay Youth Development Plan. So stay tuned lang kayo dyan guys, after this short intro. Everyone, na-miss ko kayong lahat. It's been a very long time talaga hindi tayo nakagawa ng ating YouTube content. Of course, na-miss ko ang aking mga kapatid, ang ating mga SK Nation dyan all around the Philippines. Ayan, so happy Valentine's nga pala sa inyong lahat. Sa mga may ka-date dyan, happy Valentine's sa inyo. Sa mga wala, of course, pwede din natin i-celebrate ang Valentine's Day with your families, friends, so on and so forth. So ang ating tatalakay ngayon guys is all about ayan, i-Comprehensive Barangay Youth Development Plan ang ating tatalakayin ngayon guys. So, alam naman nating lahat na alam niyo na kung ano itong Comprehensive Barangay Youth Development Plan, diba? So, ngayon lang guys, atin siyang hihimay-himayin, iisa-isahin natin dyan guys. So, ito po ang ating pag-uusapan ngayon, ang contents ng ating pag-uusapan. Introduction, supporting law, what is Comprehensive Barangay Youth Development Plan or CBYDP, at saka papakitaan ko kayo ng mga sample forms mga kapatid. Ayan. So eto na nga about the introduction of the CBYDP. Eto na guys. CBYDP introduction with all the sample dito sa gilid, no? Comprehensive Barangay Youth Development Plan is a comprehensive method that promotes the complete growth and empowerment of young people in the local community. CBYDP understands that adolescents have a critical role in influencing society, present, and future. CBYDP strives to provide young people with the resources and opportunities they need to flourish by providing a holistic framework that covers numerous elements of youth development, including education, employment, health, social involvement, and personal development. So dito na nga yung papasok yung ating mga 10 centers of youth participation guys. Sa atin pong CBYDP, dapat din po nandito po yung ating 10 centers of youth participation. Ayan, of course, example ko dito, ang pinakita ko dito is our center of participations on education mga guys, no? So eto na nga guys, as you can see sa ating sample, ito po yung sample ng CBYDP. So mamaya tatalakayin natin kung ano nga ba ang CBYDP. I-discuss natin kung paano gumawa ng CBYDP guys. Of course guys, no, it's a 3-year plan. Ayan, continue tayo sa ating supporting law. Of course, Section 8, Powers and Functions of the Sangguniang Kabataan of the RA 10742 of 2015. Nandun yun guys. So what is CBYDP, no? A Comprehensive Barangay Youth Development Plan is strongly linked to Republic Act 10742 of 2015, popularly known as the Sangguniang Kabataan Reform Act. This legislation aims to empower young people by changing the SK system which governs youth issues at the barangay level in the Philippines. Ayan. So RA 10742 reorganized the SK to increase openness, accountability, and youth engagement in the local government. The law required the formation of the youth development plans and programs that addresses several aspects of youth welfare such as education, employment, health, sports, relaxation. These plans are developed through talks with the barangay's youth sectors and are integrated into the local government units overall development strategy. So eto na nga guys, may mga consultations na dapat na mangyayari, no? So ang mga consultations na nangyayari guys is dun po yun nangyayari sa ating mga katipunan ng kabataan General Assembly. Of course, it is also a mandated program na dapat gawin ng SK guys, no? Doon makapasok yung Comprehensive Barangay Youth Development Plan, no? Dito sa Section 8, Powers and Functions of the Sangguniang Kabataan of the RA 10742 guys. Ayan.
So, eto na nga yung Comprehensive Barangay Youth Development Plan. It stands for Comprehensive Barangay Youth Development Plan. So, yan nga po yan guys, no? So, kung hindi pa kayo nakakita ng Comprehensive Barangay Youth Development Plan na paper guys, pero kung kinuhang sample dito, ito din po yung aming last year na sample. At saka may kinuha rin po ako sa online. Hindi ko na po kinuha yung ano nila, yung kanilang barangay at kung ano man yun, anong munisipyo man yan, para makredit din naman no, na ginamit ko talaga ang kanilang sa BYDP. Meron naman siguro tayong approval na gamitin ito dahil nandun po itong si BYDP nila sa Google, no? Nakikita po siya sa Google. It means pinakita nila lahat. Of course, yan din naman ang ginagawa ng mga ibang SK, pinapakita nila sa online at kahit saan-saan pa. Of course, nilalagay din yan sa bulletin board natin. Of course, for transparency purposes po yan guys, para makita ng mga tao kung saan nga ba napupunta ang mga pera ng ating SK. Ayan. So, of course, ang CBYDP, guys, is a 3-year plan po yan. Ayan. Ito po yung sample. Medyo blurry lang siya, no? Pero, sample nakikita naman siya, guys, no? Ayan guys, it's a 3-year plan po yan, guys, no? Mga programs na dapat nating dapat gawin for the span of 3 years. Of course, with the consultation of the Katipunan ng Kabataan, no? So, of course, sa kanila nang gagaling mga programa na dapat natin gawin mga kapatid, no? So, kailangan muna natin gumawa ng Katipunan ng Kabataan General Assembly bago tayo makagawa ng Comprehensive Barangay Youth Development Plan at saka ng ABYIP natin. Of course, ang paggawa ng ating ABYIP is nakaangkla po sa Comprehensive Barangay Youth Development Plan. And of course, yung CBYDP naman is nakaangkla din sa PYDP or Philippine Youth Development Plan, mga kapatid. Ayan. Ito po yung sample guys. Sa health po to na youth participation, no? Ayan. Youth Development Concern. Ayan. So sa Youth Development Concern guys, ito po yung ano ba yung problema? Ano bang problema sa youth ninyo, no? Prevalence of promiscuous sexual behavior among youth. Ayan. Objective naman kung bakit ginawa nyo itong program ito. Lower incidence of the casual sex, HIV and AIDS, and to prevent unwanted pregnancy among youth. So, yan po ang lalagay nyo sa objective. Yung performance indicator naman is 12 to 17 years old will participate. Ito mo nalagay ko sa anong target people nyo guys. Yung mga edad na target people ninyo sa dito sa performance indicator nyo guys. Dito naman sa target guys, every year ilang tao ang gusto nyong sumali sa symposium na ito, no? Of course, it's a symposium naman, no? So, 20 youth. Depende na din kung, of course, nag-i-increase naman yung ating era, no? So, of course, nag-i-increase din yung 10% ng SK. So, depende na din pagka 2024, gagawin nyo na bang 25 or 30, diba? So, depende nyo na din, guys. Of course, increase nyo din yung budget ninyo. Diba? Ayan, so, PPAs. Ito na yung pangalan na nakalagay sa ABYIP. Itong PPA, Symposium on HIV and AIDS and Teenage Pregnancy Awareness. Ito na po yung nakalagay sa ABYIP ninyo. Ayan. Sa baba naman, nag-ano din sila ng mental health awareness, no? Meron silang 2,500. Maliit lang yan, guys, no? Baka pang snack lang din po yan sa mga gustong sumali na mga SK or mga youth, no? Yan po yung sample, guys, ng ABYIP. Lagyan din ng konting chika dito sa agenda statement. Ayan, ganyan. Kung sa health, ayan, dapat yung chika nyo dito sa top, guys, is related din sa health, no? Don't you worry, guys, I got you cover. Of course, ilalagay ko dyan sa baba yung link ng sample ng ating Comprehensive Barangay Youth Development Plan para mag-copy na lang kayo. I-download nyo lang yung Google Drive link, guys, no? Wag kayong mag-edit sa Google Drive mismo. I-download nyo yung files na nasa Google Drive, guys. Please lang, para magamit din naman yung ng iba, no? Of course, pag ikaw po ay maraming natutunan sa ating pinag-uusapan ngayon, please don't forget to subscribe to my YouTube channel and click the notification bell button below para updated tayo sa mga next video na i-upload ko. Let's continue po. Ayan. Ito pa yung sample, guys. Nakikita nyo ba yung mga naka-red na yan, guys? Of course, yung mga naka-red na yan, kailangan nyo yung, ano tawag dito? Palitan, no? Of course, palitan nyo yan kung anong gusto yung, ito din, equitable center participation. Ito, i-change din ito, guys. Dapat, ano na to? Sa education kasi ito na, sa education to na youth participation or sector sa 10 centers.
pag napunta na kayo sa active citizenship, napunta na kayo sa health, of course, palitan nyo yung yung center of participation, guys, diba? Ayan, palitan nyo yan, guys. Of course, yung year naman yan, guys, year 1, 2022, 2023, 2024, ayan. Nung pa to, guys, 2019 to 2021 sample pa to, no? So, hindi pa masyadong updated ito, guys. But here right now, guys, i-change nyo na ito kung magkano ang target na youth ninyo per year. Ayan. Na gusto nyong maka-avail sa budget na ito, no? Dito, ito yung pinaka-latest na sample, guys, no? Ito yung pinaka-latest na sample. 20 per youth po ang gusto nilang target per year po yan. Depende na sa inyo kung gusto nyong increasein yan, guys. Nung nakaraang year kasi, 2019 to 2021 na year ang nakalagay dyan, guys, sa ating year 1, year 2, year 3. Ngayon, change na siya ng into magkano ang participants na gusto nyong maka-avail sa mga programang iyan. Ayan, don't forget to change yung mga red na ito, Ayan, ilalagay ko yan dyan din yan dito sa baba. Sa last naman, guys, of course, ito, sa last na to, active citizenship naman to. Don't forget na i-change din po yung itong red na ito. Ayan, prepared by SK Treasurer and SK Secretary para pakapirma naman. Notice din, no, baka makita mo yung pangalan nyo dito. Ano ko lang po to, no? Ko lang, anong tawag dito, hindi ko po namalayan o hindi ko po alam na pangalan nyo po talaga yan, no? Talagang inano ko lang yan, sa maisip ko lang talaga, no? Sorry po talaga. Paki-message na lang dyan sa baba kung ganyan po talaga pangalan ninyo, no? So, ayan. So, prepared by SK Treasurer. Ayan. And, of course, approved by SK Chairperson. Ayan, Nico Bacolio. Ayan, i-change din yan, guys. Kung kailangan permahan din naman yan, no? Ng inyong mga SK Council, no? Ayan. So, kung meron po kayong mga katanungan, guys, kung meron po kayong mga forms na gusto nyo pong makakuha kayo ng mga iba't ibang forms, no? Of course, yung forms din po ng ating Katipunan ng Kabataan is nasa ibang video ko po. Youth profiling na video ko po. Ito po yan. Ayan. Ayan, yan po. Kunin nyo lang po yan, guys. Ayan, meron po sa description sa baba yung mga link ng forms natin. Of course, yung ating forms din ng Comprehensive Barangay Youth Development Plan, ilalagay ko din po yan sa baba, guys. So, don't you worry, guys. Huwag kayong mangamba. Ayan. So, that's it, guys. I hope wala akong nakalimutan, no? Of course, huwag niyong kalimutan na dapat yung ating ang ating Comprehensive Barangay Youth Development Plan is nakaangkla po yan sa Philippine Youth Development Plan. At saka yung ating ABIP or Annual Barangay Youth Investment Program ay nakaangkla din, of course, sa ating CBYDP, guys. Okay? So, wag po kayong mag-alala kung wala pa kayong copy ng inyong Comprehensive Barangay Youth Development Plan. Ilalagay ko po yan dyan sa baba ng ating video po. So, maraming salamat, everyone. Please don't forget to subscribe to my YouTube channel and click the notification bell button below para updated kayo sa mga next video na i-upload. Paalam! Shout out sa mga viewers ko all around the world, mga ka-SK Nation. Shout out sa inyong lahat. Thank you for the love and support. Bye-bye!